Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 111. Unang pumunta si Guning sa mga tindahan na hindi pa niya napupuntahan noon para bumili ng ilang hilaw na materyales na may medium high-level jade at high-level jade. Inilagay niya ang mga ito sa telepathic eye space ng palihim. Pagkatapos ay pumunta siya sa pinakamalaking tindahan ng hilaw na materyales kung saan niya nakilala si Zhou Zhenghong. Ang tindahan ay talagang ang pinakamalaking isa na may pinakamaraming hilaw na materyales. Marami sa kanila ay may jade din sa loob. Naglibot si Guning sa tindahan, at bumili ng 15 hilaw na materyales. Lahat sila ay may high-level jade o medium high-level jade. Ang 5 sa kanila ay tumitimbang ng humigit kumulang 20 pounds, habang ang isa ay tumitimbang ng humigit kumulang 50 pounds, at ang iba ay tumimbang lahat ng 4 hanggang 8 pounds. Nagpunta si Guning sa isang shopping spree. Lahat ng mga customer sa shop ay binigyang pansin siya bigla, dahil wala pa silang nakitang ibang tao na bumili ng napakaraming hilaw na materyales sa isang pagkakataon. 4 o 5 hilaw na materyales ay higit pa sa sapat. Gayunpaman, kinikilala ng lahat na napakahirap magtanggal ng jade mula sa mga hilaw na materyales, kaya naniniwala ang lahat na sinasayang lang ni Guning ang kanyang pera. Ang kanyang mga hilaw na materyales ay tumitimbang ng 280 pounds sa kabuuan, at nagkakahalaga ng halos 8 milyong yuan. Miss, gusto mo bang putulin sila? Tanong ng may-ari ng tindahan. Bagamat hindi niya naisip na may jade sa tumpok ng hilaw na materyales na ito na pag-aari ni Guning, na-curious siya. Oo, pakiusap, sagot ni Guning. Agad na ginabayan ng may-ari ng tindahan si Guning sa lugar kung saan pinutol ang mga hilaw na materyales. Ang pagsisimula ng publikasyon ng kabanatang ito ay nakalink sa N0V3L, B1N. Kapag may isang tao na magpuputol ng kanyang mga hilaw na materyales, maraming mga manonood ang nagtitipon-tipon. Mangyaring hayaan ang dalawang manggagawa na gupitan ang mga hilaw na materyales na iyon ng magkasama. Mayroong 2 makina, at walang ibang gumagamit nito. Nais ni Guning na matapos ito sa lalong madaling panahon, kaya hinayaan niya ang 2 manggagawa na gupitan ang kanyang mga hilaw na materyales ng magkasama. Bilang karagdagan, nagpalit si Guning ng kanyang damit. Walang makakakilala kung sino siya. Kaya naman, tinalikuran niya ang ideya ng paggamit ng mga basurang hilaw na materyales upang takpan ang kanyang pag-uugali. Ads by Pub Future. Pumili si Guning ng 2 hilaw na materyales na may medium high level na jade sa loob. Ang isa ay tumitimbang ng 50 pounds, at ang isa naman ay kasing laki ng basketball. Si Guning mismo ang gumuhit ng mga linya sa kanila. Nagsimulang gumana ang makina. Hindi nagtagal, ang unang hilaw na materyales ay pinutol, at ang berde ay nagpakita kasama ng isang bilog ng nagulat na mga boses. Wow! Ang berde! Imposible! Isang hiwa lang, na 2 sentimetro lang ang lalim. Pwede bang manipis na layer lang? Kung hindi ito isang manipis na layer, ito ay dapat na napakalaki. Oo, ang jade ay kasing laki ng basketball, at ang panlabas na layer ay kasing manipis ng 2 sentimetro. Agad na tumakbo ang may-ari ng tindahan na hindi kaaya-aya ang mukha. Alam niya na ang magandang balita ay makakaakit ng mas maraming customer, ngunit mas pinili pa rin niyang putulin ang malaking jade na ito ng mag-isa. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na subukan ang kanyang sarili. Lubhang mapanganib ang pagputol ng mga hilaw na materyales ng random. Ipinagpatuloy ng manggagawa ang kanyang trabaho, at unti-unting ipinakita ng berdeng jade ang uri nito. Uri ng hibiscus. Hibiscus type. Isa itong medium high level na jade. Alam ng lahat na ang hilaw na materyales ay kay Guning. Lahat sila ay tumingin kay Guning ng may inggit, ngunit nanatiling kalmado si Guning. Palaging may nagbibid kaagad pagkatapos putulin ang bintana, dahil malamang na maging mahalaga ang hilaw na materyales kapag lumabas na ang berde. Gusto ng maraming tao na gumamit ng mas kaunting pera upang palitan ang isang potensyal na mahalagang jade. Siyempre, karaniwang hindi ito ibebenta kaagad ng may-ari ng hilaw na materyales. Duwag o tanga lang ang magbebenta nito sa simula.
Alam ng lahat na kapag lumitaw ang berde, ang ilaw na materyal ay malamang na hindi mabibili ng salapi. Kaya pinili ng karamihan na magsugal ng tuloy-tuloy. Kahit manipis na layer lang ng green jade, tatanggapin ito ng may-ari. Huwag magmadaling magbid. Hindi ko ito ibebenta hanggat hindi napupuputol ng buo ang jade. Pagpasensyahan nyo na lang, pag-aaliw ni Guning sa mga tao habang abala sila sa pagbibid. Sinabi ito ng may-ari ng lantaran, kaya tumigil sila sa pagbid. May karapatan si Guning na ibenta ito o hindi. Pagkatapos, hinayaan ni Guning ang manggagawa na magpatuloy sa pagputol ng hilaw na materyales. Ads by Pub Future. Sunod-sunod na hiwa, unti-unting nagpakita ang mas malaking sukat ng jade. Ang panlabas na layer ay talagang kasing manipis lamang ng 2 sentimetro. Ang jade ay dapat na mahalaga. Ngayon ang lahat ay mas naiinggit kay Guning. Sa loob ng ilang minuto, lumabas ang berde mula sa iba pang hilaw na materyal. Labis na namang nagulat ang mga tao. Napakaswerte ng babaeng ito. May nakaalala pa nga sa dalaga na napakaswerte rin noong nakaraang linggo. Gayunpaman, walang naniniwala sa babaeng ito sa harap ng kanilang mga mata at ang batang babae ay ang parehong tao. Ang isa ay isang 18 taong gulang na binatilyo, at ang isa ay isang may gulang na babae. Magkaiba sila. Ang panlabas na layer ng pangalawang hilaw na materyal ay 5 sentimetro lamang ang kapal. Bilang karagdagan, ang pangalawang hilaw na materyal ay 2 beses na mas malaki kaysa sa una. Kailangan din itong maging mahalaga. Ito ay transparent tulad ng tubig na may makintab na makinis na texture. Ito ay jade ng uri ng tubig. Ang uri ng tubig ay medium high level na jade. Jesus! Napakaswerte ng babaeng ito. Pinutol niya ang 2 medium high level na jade ng sabay-sabay. At pareho silang malalaki. Dapat silang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyong yuan. Huminga ng matagal ang lahat. Kahit 100 milyong yuan. Bagamat ang mga taong mahilig sa pagsusugal ng bato ay pawang mayaman, hindi marami sa kanila ang kayang bilhin ang jade sa halagang 100 milyong yuan. Sa ngayon, lahat ay labis na naiinggit kay Guning, lalo na sa may-ari ng tindahan. Makalipas ang kalahating oras, ang jade ng uri ng hibiscus ay ganap na naputol. Kasinlaki ito ng 3/4 ng basketball. Ang jade na ito ng uri ng hibiscus ay 5 beses na mas malaki kaysa sa ginupit ni Zhou Zhenghong noong nakaraan. Ang presyo nito ay natural na 5 beses na mas mataas. Ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 80 milyong yuan. Ang pinakamapagbigay na mamimili ay makakakuha ng jade. Upang mapababa ang presyo, nagsimula ang lahat na magbid mula sa mababang presyo, ngunit dahil napakalaki ng jade, ang pinakamababang presyo nito ay 20 milyong yuan. 25 milyong yuan. 26 na milyong yuan. 30 milyong yuan. Habang ang lahat ay abala sa pagbibid, hinigop ni Guning ang kapangyarihan sa telepathic eye space. 70 milyong yuan. Huminto ang lahat sa pagbibid nang tumaas ang presyo sa 70 milyong yuan. Wala pang masyadong negosyante ng alahas dito ngayon kung tutuusin. Kahit na ang 70 milyong yuan ay 10 milyon na mas mababa kaysa sa inaasahang presyo ni Guning, kumita pa rin siya ng malaki. Ang may-ari ng tindahan ay nag-aatubili na tanggapin ang katotohanan, ngunit ipinakalat pa rin niya kaagad ang mabuting balita upang makaakit ng mga customer. Gayunpaman, hindi niya kayang bumili ng mas maraming magandang balita na tulad nito. Madudurog ang puso niya. Ang may-ari ng tindahan ay nagtatrabaho sa industriyang ito ng higit sa 10 taon. Nakita niya ang mga tao na naggupit ng mahalagang jade, ngunit nangyari lamang ito ng ilang beses sa 1 taon. Ang jade ay halos nasa presyong ilang milyong yuan. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang mga bagay sa buwang ito. Isang batang babae ang naggupit ng ilang hindi mabibaylang jade noong nakaraang linggo, at ngayon ay isang babae ang nagputol ng mas napakahalagang jade. Nalungkot ang may-ari ng tindahan. Maraming tao ang dumagsa sa tindahang ito pagkatapos ng balita sa ibang bansa, lalo na ang mga negosyante ng alahas. Lahat sila gustong bumili ng jade.
Talagang malaki ang tindahan, ngunit hindi nagtagal ay naging napakasikip. Ang una ay naibenta na, habang ang pangalawa ay pinuputol pa. Nang makitang ito ay isang malaking medium-high level na jade ng uri ng tubig, lahat ng mga negosyante ng alahas ay nasa sabik. Kahit na ang isang medium-high level na jade ay hindi bihira, mahirap pa rin makahanap ng isa. Walang gustong makaligtaan ito. May nagbid kaagad, ngunit pinigilan ni Guning. Sinabi niya sa kanila ang sinabi niya. Mayroong mga patakaran sa bawat industriya, at kailangan nilang sundin ang mga ito. Pagkatapos ay pinili ni Guning ang ikatlong hilaw na materyal na may mataas na antas ng jade sa loob. Kasinlaki ito ng 2 mansanas. Ibinigay niya ito sa unang manggagawa. Ang ikatlong hilaw na materyales ay hindi malaki, kaya nagpa siya ang manggagawa na kuskusin ito. Dahil naputol na ni Guning ang 2 napakahalagang jade, napakaingat ng manggagawa, ngunit mahirap pa rin para sa kanya na paniwalaan na ang babaeng ito ay napakaswerte. Magkahalong emosyon ang mga tao. Inaasahan ng ilan na ito ay mahalaga, at ang ilan ay may kabaligtaran na pag-asa. Parami ng parami ang mga taong pumasok sa shop na ito. Puno na ngayon ng mga tao ang tindahan sa bawat sulok, ngunit karamihan sa kanila ay nakatutok sa trabahador na nagpapahid ng hilaw na materyales, at hindi marami sa kanila ang namimili. Bago ang pangalawang jade ay ganap na naputol, ang berde ay nagpakita mula sa ikatlong hilaw na materyal. Bumantong hininga muli ang lahat. Lahat sila ay tumingin kay Guning ng may pagkakaisa. Hindi mailarawan ang gulat sa kanilang mga mukha. 3 hilaw na materyales na may 3 piraso ng jade. Ipinagpalagay ng ilan na ang babaeng ito ay dapat mula sa isang pamilya na nagpapatakbo ng negosyo ng jade, kaya mayroon siyang kakaibang kakayahan. Ipinapalagay din ng ilan na ang natitirang mga hilaw na materyales sa kanyang cart ay may jade din sa loob. Mga ad ng Pub Future. Ang ikatlong jade ay unti-unting naputol. Isa itong high-level violet jade ng uri ng salamin. Ano? Napakadi ka panipaniwala. May mga taong muntik nang atakihin sa puso noon. Ang may-ari ng tindahan ay hindi gustong harapin ang katotohanan, at nakaramdam siya ng pagkahilo. Gayunpaman, ang mga negosyanteng iyon ng alahas ang pinakamasaya. Ang isang mataas na antas ng violet jade ay napakabihirang. Ang violet jade na ito ay bahagyang mas malaki kaysa sa ibinenta ni Guning kay Qin Yifan, kaya medyo mas mataas ang presyo nito. Napakaswerte niya. Dapat ay mula siya sa isang pamilya na nagpapatakbo ng negosyo ng jade sa loob ng maraming henerasyon. Eksakto, hindi na ako makakasang-ayon. Sa aking opinyon, siya ay may jade eyes. Nakikita niya ang jade sa loob. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa site na N0V3LB1N. Nagbibiro ang lalaki, ngunit aksidenteng nataman ang punto. Kinabahan si Guning saglit, pagkatapos ay nag-relax siya. Walang maniniwala doon kahit na iyon ang katotohanan. Ito ay lampas na sa kaalaman ng mga tao. Ano? Narinig kong may nagputol ng emerald ng hibiscus type. Mayroon bang violet jade na naputol din? Sa sandaling iyon, isang nagulat na boses ng lalaki ang tumunog mula sa pintuan. Malamang na narinig ng lalaki ang mabuting balita. Oh, Master Bai, Master Yan at Chairman Bai, ikinagagalak kitang makilala. Agad namang tinanggap ng may-ari ng tindahan ang mga panauhin ng may paggalang. Kakaputol lang ng isang babae ng emerald ng hibiscus type. Ang isa pang jade ng uri ng tubig ay hindi pa ganap na napuputol, at isang violet jade ang lumabas na. Ano? Nang marinig iyon, halatang gulat na gulat ang mga bisita. Walang kamalay-malay na tumingin si Guning nang marinig niyang nandito si Master Yan. Si Master Yan talaga ang matanda. May isang matandang lalaki around 70 at isang lalaki around 45 kasama si Master Yan. Dapat sila ay Master Bai at Chairman Bai. Ang dalawa ay magkahawig ng isa't isa, at dapat ay mag-ama. Si Guning ay ganap na nagbago ng kanyang hitsura, kaya hindi niya binati si Master Yan, ngunit nagpanggap na hindi niya ito kilala. Mangyaring huwag sabihin sa akin na ang may-ari ay ang parehong tao, sabi ni Master Bai.
Ito, sagot ng may-ari ng tindahan, bagaman labis siyang nasaktan sa kanyang puso. Nang marinig iyon, napabuntong hininga silang tatlo. Napakadi kapani-paniwala. Mga ad ng Pub Future. Tara at tingnan natin kung sino ang maswerte at pumutol ng 3 esmeralda ng sabay-sabay, sabi ni Master Bai. Sabay lakad niya kasunod sina Master Yan at Chairman Bai. Hindi maiwasan ni Master Yan na isipin sa sarili na napakapalad ni Guning noong nakaraan, ngunit ngayon ay isa pang tao ang nakagawa ng parehong bagay. Kakaiba talaga. Pumunta sila sa crowd. Nagtanong si Master Bai, sino ang may-ari ng mga hilaw na materyales, pakiusap. Ako ito, sagot ni Guning. Ayaw niyang makilala siya ni Master Yan, kaya sinadya niyang bahagyang binago ang boses. Ito ay isang dalaga. Si Master Bai at ang kanyang kumpanya ay muling namangha. Alam ni Master Bai na isang 18 anyos na babae ang nag-cut ng ilang high-level jade noong nakaraang linggo. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng ito na tila hindi bababa sa 24 na taong gulang ay kapareho ng batang babae. Nagulat siya, bakit ang daling putulin ng mga dalaga ang jade ngayon? Ganon din ang nasa isip ni Master Yan, ngunit parang pamilyar siya sa babaeng ito sa harapan niya. Nakilala ba niya ito sa ibang lugar? Gayunpaman, hindi niya ito naiugnay kay Guning, dahil magkaiba ang hitsura nila. Kaharap si Master Bai, nanatiling kalmado si Guning gaya ng dati. Hindi naman siya mayabang dahil lang sa nagputol siya ng ilang mahahalagang jade. Agad na nagkaroon ng magandang impresyon si Master Bai sa kanya. Malinaw niyang pinuri ito, napaka-promising na dalaga. Samantala, ang malaking jade ng uri ng tubig ay ganap na naputol. Pinahintulutan na ngayon ni Guning ang karamihan na magbid, at agad niyang hinigop ang kapangyarihan nito. Bagamat kumpara sa medium-high level na jade na ito ng uri ng tubig, ang high level na violet jade ay mas kaakit-akit, hindi gustong makaligtaan ng mga mamimili ang alinman sa mga ito. 10 milyong yuan. 20 milyong yuan. 30 milyong yuan. 100 milyong yuan. 150 milyong yuan. Sa huli, ang jade na ito ng uri ng tubig ay naibenta sa presyong 150 milyong yuan. Kasing laki ito ng basketball. Ang 150 milyong yuan ay isang katanggap-tanggap na presyo. Kung ginamit ito ng bumibili upang gumawa ng mga alahas at ibenta ang lahat ng ito, maaari siyang kumita ng humigit kumulang 30 milyong yuan. Ang mga negosyante ay hindi mag-aaksaya ng kanilang oras at pera sa hindi kumikitang negosyo. Pagkatapos ay pinili ni Guning ang kanyang ika-4 na hilaw na material na may medium-high level na jade, na kasing laki ng basketball, sa loob. Bago ang violet jade ay ganap na kuskusin, ang berde ay nagpakita mula sa ika-4 na hilaw na material. May isang taong nabigla kaya hindi niya napigil ang magsalita ng maruruming salita. What the F***? Totoo bang tao ang babaeng ito? Kabanata 113. It was quite understandable na sinabi niya iyon. Wala pang ibang nakagupit ng 4 na esmeralda dati. Hindi maaaring maging tao ang babaeng ito. Lahat ngayon ay tumingin kay Guning na parang isa siyang dayuhan, kasama si Master Bai at ang kanyang kumpanya. Bagamat alam ni Master Yan na naputol din ni Guning ang 4 na medium high level at high level na jade noong nakaraang linggo, nagkaroon din ng ilang basurang hilaw na materyales. Gayunpaman, ang babaeng ito ay hindi nagputol ng isang piraso ng hilaw na materyales. Mas pambihira pa siya kaysa kay Guning. Si Guning, sa halip, ay walang pakialam sa saloobin ng mga nanonood. Lumapit si Master Bai sa malapit, at tiningnan ng maigi ang jade. Aniya, matangkad ang kulay berde, at ang hugis ng kulay ay strip shape. Ang mga filament ay nakaayos sa isang tuwid na linya, at ang mga filament ay nasa anyo ng isang mababaw na ilalim. Ito ang uri ng sutla. Ang mga berdeng piraso ay malinaw na ipinamamahagi sa isang tiyak na direksyon.
At ang mga kristal na jadeite ay pinahaba at nakatuon sa isang pinong hugis ng hibla, kaya ito ang medium high level na uri ng sutla. Malamang na eksperto si Master Bai. Hindi nagtagal, ang violet jade ay ganap na naputol. 50 milyong yuan. Ibinuka muna ni Master Bai ang kanyang bibig. Gusto niya ang violet jade. Bagamat hindi ang 50 milyong yuan ang perpektong presyo para sa jade na ito, sapat na ito upang ipakita ang kanyang pagmamahal dito. Hindi lahat ay handang gumastos ng ganoong kalaking pera sa isang esmeralda. Ang ilang mga tao ay umatras sa harap ng panimulang bid na 50 milyong yuan, ngunit sinubukan pa rin ng ilan na makipagkompetensya. Sa tingin ko si Master Bai ay dapat na mahilig sa violet jade na ito, ngunit gusto ko rin ito. Nagbid ako ng 55 milyong yuan para dito. Sabi ng isang medyo may edad na may halatang paggalang. Ang lahat ay maaaring magbid para sa jade ng patas, ngunit si Master Bai ay isang kagalang-galang at makapangyarihang tao. Sa makatuwid, kailangan ng lahat na ipakita ang kanyang paggalang sa harap niya. Mga ad ng pub future. Dahil mahal mo rin, saka tayo mag-compete. 60 milyong yuan, sabi ni Master Bai. Nagustuhan niya ang violet jade na ito, ngunit handa rin siyang makipagkompetensya. Maaaring makuha ng pinakamapagbigay na mamimili ang jade. Nang marinig ang usapan ni Master Bai at ng lalaki, naisip ni Guning sina Master Fu at Zhao Yufeng. Nagkaroon sila ng parehong kompetisyon noong nakaraang linggo, ngunit nanalo si Master Fu sa huli. Sa pagkakataong ito, naniniwala si Guning na mas malamang na manalo si Master Bai. 60 milyong yuan. 65 milyong yuan. 70 milyong yuan. 75 milyong yuan. 80 milyong yuan. Nang magbid si Master Bai ng 80 milyong yuan para sa jade, nag-alinlangan ang lalaki. Ang presyo ay halos doon. Kung ang jade ay ginamit sa paggawa ng alahas, maaari itong magdala ng hindi bababa sa 20 milyong yuan na kita. At kung ang presyo ay tumaas, ang deal ay hindi kumikita. Sa wakas, sumuko na ang lalaki. Nagbayad si Master Bai ng 80 milyong yuan para sa violet jade, at tuwang-tuwa siya. Nagpakita si Master Fu sa harapan ko noong nakaraang linggo. Nakuha niya ang isang esmeralda ng glutinous rice type at isang emerald ng glass type. Naiinggit ako sa kanya. Ngayon ay mayroon akong violet jade na ito, na mas mahal kaysa sa kanya. Magpapakitang gilas ako sa harapan niya, at hayaan siyang magselos sa akin. Tuwang-tuwa si Master Bai na parang bata. Tulad ng sinabi ng matandang kasabihan. Ang mga matatanda ay parang mga bata. Nang marinig iyon, parang natatawa si Guning, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kasabay nito, hindi niya maiwasang isipin sa sarili na malamang magseselos talaga si Master Fu. Kung alam ni Master Fu na ang violet jade na binili ni Master Bai ay mula sa kanya, malamang nasisihin din siya nito. Sa pag-iisip niyan, nakaramdam ng kaunting kawalan si Guning. Ang jade ng silk type, na kasing laki ng kalahating basketball, ay binili ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa halagang 50 milyong yuan. Bagamat nakakalungkot na hindi niya nakuha ang violet jade, ito ay isang malaking kaginhawaan upang makuha ang jade ng uri ng sutla. Kumita si Guning ng 345 milyong yuan sa kabuuan, at nakakuha ng maraming kapangyarihan. Jesus! Kumita siya ng 345 milyong yuan ng sabay-sabay. Sa palagay ko ang mga hilaw na materyales ay nagkakahalaga ng ilang milyong yuan sa pinakamaraming. Eksakto. Naiinggit ako sa kanya. Mga ad ng pub future. Bakit hindi ako maging maswerte? Sana ako na lang siya. May jade pa ba sa mga hilaw na materyales sa kanyang cart? Sino ang nakakaalam? Naputol na ni Guning ang 4 na hilaw na materyales na may napakahalagang jade. Walang nakakaalam kung mayroon pang jade sa mga hilaw na materyales sa kanyang cart. Naiinggit na ang lahat sa kanya. Nakatanggap din si Guning ng maraming hindi magandang tingin. Alam niyang mas papansinin siya ng ilan dahil kumita na siya,
ngunit hindi siya natakot. Naisip ni Guning na sapat na ang 345 milyong yuan para matugunan ang kanyang mga pangangailangan, at oras na para huminto. Pakiramdam niya ay nagdudulot siya ng gulo para sa kanyang sarili. Kung magpapatuloy siya, mas malaki ang problema niya. Hindi siya natatakot sa gulo, ngunit hindi niya ito gusto. Alinsunod dito, inimpake ni Guning ang natitirang hilaw na materyales at naghanda na umalis. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa N0 Wellbeing. Ilang negosyante na naghihintay kay Guning na magtanggal ng mas maraming jade ay nadismaya, ngunit hindi nila ito mapipilit. Bagamat hindi mabigat para kay Guning ang 100 libra ng hilaw na materyales, naka-high heels na siya ngayon at hindi ito komportable. Kaya naman, bumili siya ng kariton sa tindahan at ginamit ito para itulak ang mga hilaw na materyales. Bago siya umalis, maraming negosyante ng alahas ang nagbigay sa kanya ng kanilang mga name card. Gusto nilang lahat na makipagtulungan sa kanya. Kung makakapag-cut siya ng mas maraming jade sa hinaharap, gusto nilang lahat na matanggap ang kanyang tawag. Masayang kinuha ni Guning ang mga name card, ngunit dahil wala siyang sariling name card, hindi siya nakipagpalitan ng mga name card sa mga ito. Hindi man lang niya sinabi sa kanila ang kanyang pangalan at numero, dahil ayaw niyang malaman ng mga ito ang tunay niyang pagkatao. Pagkaalis ni Guning sa tindahan saglit, naramdaman niyang may humahabol sa kanya. Nanatili siyang kalmado. Napakaraming tao sa paligid. Walang pagkakataon ang stalker na saktan siya. Kahit na plano ng stalker na saktan siya, tiwala si Guning na kaya niyang manalo. Dahil lang sa hindi komportable para sa kanya na makipaglaban ngayon, gusto niyang maiwasan ang hidwaan. Sa kanyang paglalakbay, tinawagan niya si Zhou Zhenghong para sunduin siya sa tabi ng kalsada. Sinabi rin niya sa kanya na hintayin siya sa kotse, at huwag ipakita ang kanyang mukha. Bumaba si Guning sa pasukan ng anti-gang kalye ng ligtas. Napakaraming tao sa kalyeng ito kung tutuusin. Gayunpaman, nang umalis siya sa anti-gang kalye, may malawak na daan sa unahan. Naghihintay si Zhou Zhenghong sa kanya sa kotse sa tabi ng kalsada. Dumiretso si Guning sa kotse, at iniwan ang mga stalker. Nakaupo si Guning sa kanyang sasakyan. Sa rearview mirror, napansin niyang may ilang lalaki na baliw na nakatingin sa direksyong nilisan niya. Sumakay sila sa isang itim na kotse, mabilis siyang hinabol. Bahagyang kumunat ang noo ni Guning. Hindi siya pababayaan ng mga lalaking iyon. Tito Joe, kumusta ang iyong kasanayan sa pagmamaneho? Tanong ni Guning. Hindi alam ni Zhou Zhenghong ang kanyang tunay na intensyon, kaya ang sagot lang niya, 12 taon na akong nagmamaneho. Hindi masama ang iniisip ko. Sinastop kami. Mangyaring magmaneho ng mas mabilis at alisin ang mga ito. Siyempre nang ligtas, sabi ni Guning. Kabanata 114. Ano? Nagulat si Zhou Zhenghong at nakaramdam ng kaba. Sinubukan niyang kumalma, pagkatapos ay nagmaneho ng mas mabilis at nakatuon sa kalsada. May 3 lalaki na nasa 30 taong gulang sa kotse sa likod ni Guning. Nang makitang biglang bumilis ang sasakyan ni Guning, naisip nila na tiyak na nadiskubre sila. Boss, natuklasan ba nila tayo? Tanong nung lalaki sa driver seat. Malamang, sagot ng isang lalaking nakaupo sa likuran sa malalim at hindi kaaya-ayang boses. Ipagpapatuloy pa ba natin sila? Tanong ng isang lalaking nakaupo sa passenger seat. Siyempre naman bakit hindi? We can't let her live with that much money. Mariing sabi ng lalaki na may kasakiman sa mga mata. Sa makatuwid, patuloy nilang sinundan ang sasakyan ni Guning. Halatang magaling ang driver, at mahigpit na sumunod sa likuran nila. Tila napakahirap para kay Zhou Zhenghong na alisin siya. Sumimangot si Guning sa sama ng loob. Nang umalis sila sa mataong lugar at sila ay nasa medyo malayong bahagi ng kalsada, sinabi ni Guning kay Zhou Zhenghong na ihinto ang sasakyan. Sa tingin ko, hindi natin sila maaalis.
Mangyaring ay parada ang kotse sa tabi ng kalsada. Hindi natin mapapayagan na sundan tayo ng lahat. Kailangan natin itong harapin ngayon. Mga ad ng Pub Future. Boss, medyo nag-aalala si Zhou Zhenghong. Bagamat alam niyang makapangyarihan at malakas si Guning, wala siyang ideya sa kakayahan ng mga lalaking iyon. Paano kung mas malakas sila kaysa kay Guning? Relax, magiging okay din. Naunawaan ni Guning na si Zhou Zhenghong ay nagmamalasakit sa kanya, kaya hindi niya sinisisi ito sa pagdududa sa kanyang desisyon. Alam din ni Zhou Zhenghong na walang makakapagpabago sa desisyon ni Guning kapag nakapagdesisyon na siya, kaya masusunod na lang niya ang utos nito. Inihinto ni Zhou Zhenghong ang sasakyan. Nataranta ang mga humahabol sa kanila. Gayunpaman, anuman ang nangyari, iyon ay isang pagkakataon para sa kanila. Agad nilang ipinarada ang kanilang sasakyan sa harap ni Guning sakaling sinubukan nilang tumakas. Tito Joe, maaari kang manatili sa kotse, utos ni Guning ng may determinasyon. Bumaba siya ng sasakyan. Pinalitan na niya ang kanyang high heels sa isang pares ng sneakers para sa kaganhawahan. Nag-aalala si Zhou Zhenghong tungkol kay Guning, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan ang kanyang utos. Tsaka alam niyang magiging pabigat lang siya kung lalabas siya. Maaari lamang niyang ipagdasal na maging ligtas si Guning. Sa sandaling umalis si Guning sa kotse, tatlong matangkad at malalaking lalaki ang naglakad patungo sa kanya. Agad na ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para makita kung may dalang baril ang mga ito. Buti na lang at wala silang baril. Buong tiwala na ngayon si Guning na siya ang mananalo. Hindi inaasahan ng mga lalaking iyon na may lalabas na babae sa sasakyan, naglalakad papunta sa kanila at parang napakakalma. Labis silang nagulat, ngunit gayunpaman, naniniwala sila na magiging napakadali para sa kanila na makitungo sa isang solong babae, at ang lalaking nakatago sa kotse. Naisip nila na baka takot na takot siyang lumabas. Ibigay mo sa amin ang lahat ng iyong pera at hilaw na materyales. Kung hindi, matututunan mo ang iyong aralin. Banta ng isang lalaki. Kahit na hindi sila sigurado kung may mas maraming jade sa iba pang mga hilaw na materyales, nasaksihan nila na pinutol ni Guning ang sunod-sunod na jade. Naniniwala sila na malaki ang posibilidad na ang natitirang mga hilaw na materyales ay may jade din sa loob. Siyempre hindi nila ito palalampasan. O paano? Hinayla ni Guning ang kanyang sulok ng labi na itinaas ang kanyang kilay na may paghamak. Hindi niya sineseryoso ang mga ito. Ang mga lalaking iyon ay naiirita sa ugali ni Guning. Isang lalaki ang nagtaas ng boses, ibibigay mo ba ito sa amin o hindi? Kung gusto mo, kunin mo na, pero babalaan mo na kita. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na, sabi ni Guning. Wow, tingnan natin kung ano ang mayroon ka, sinabi iyon, ang tatlong lalaki ay humakbang papunta kay Guning. Gayunpaman, bago pa sila makalayo, bigla silang huminto at napaatras pa ng mabilis. Tumingin sila kay Guning na may takot sa kanilang mga mukha. Ayaw ni Guning na sayangin ang kanyang oras at lakas sa pakikipaglaban, kaya diretso siyang naglabas ng baril. Mga ad ng Pub Future. Tinutukan niya sila nang papalapit na sila. Natakot ang mga lalaking iyon, ngunit nagdududa pa rin sila kung totoo ang baril. Si Zhou Zhenghong ay natakot din. Hindi rin siya makapaniwala na totoo ang baril. Hindi madaling makakuha ng tunay. Huwag-huwag mong subukang takutin kami gamit ang isang pekeng baril, sabi ng isang lalaki, ngunit hindi siya nang ahas na humakbang pasulong. Subukan mo, kung gusto mong malaman kung totoo o hindi, sabi ni Guning na may banta sa mukha. Nakakarga ang baril. Napaatras pa ang tatlong lalaki sa takot. Ang baril ay totoo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kinakabahang tanong ng isang lalaki. Kung totoo ang baril, maaari silang mamatay. Ano pa bang magagawa natin? Kahit na gusto namin ng pera, hindi namin gustong mamatay para dito. Sige,
Bumalik ka na. Nagbitiw na sabi ng isa pang lalaki. Gusto nila ang pera, ngunit hindi sila handang mamatay para dito. Alinsunod dito, bumalik sila sa kanilang sasakyan at agad na tumakas. Nang wala na sila, bumalik si Guning sa kanyang sasakyan. Nagtanong si Jo Jenghong, "Boss, totoo ba o peke ang baril mo?" "Totoo naman. Nakuha ko ito noong nakaraang linggo. Dalawa ang palihim kong kinuha, pero ang isa ay iniabot. At kailangan ko ring ibigay ito sa opisyal ng militar bukas." Hindi nagtago si Guning, ngunit nakaramdam siya ng bahagyang pag-aatubili na ibalik ang baril. Nang marinig iyon, nagulat si Jo Jenghong. Si Guning ay napakatapat at matapang. Naglakas loob pa siyang magnakaw ng baril. Kung may iba pang nakagawa ng parehong bagay, si Jo Jenghong ay hindi kanais-nais, ngunit hindi siya nakakaramdam ng hindi kasiya siya kay Guning. 4 PM na ngayon. Noong kalalabas lang ni Guning sa kalye ng Stone Gambling, tinawagan ni Master Bai si Master Fu at sinabi sa kanya ang lahat. Si Master Fu ay sobrang inggit at galit sa parehong oras. Nagsisi siya na tumanggi siyang lumabas kasama si Master Bai ngayon, ngunit nanatili sa bahay na nakikipaglaro sa kanyang apo. Sobrang namiss niya pati ang Jade. Nang marinig na ang babae ay nagputol ng 4 na Jade ng tuloy-tuloy, ang unang reaksyon ni Master Fu ay ang babae ay si Guning. Diretso niyang tanong. Itinanggi ito ni Master Bai. Kahit na hindi niya kilala si Guning, kilala siya ni Master Yan. Kung ang babae ay si Guning, sasabihin sa kanya ni Master Yan. Dagdag pa, ang babae ay mas matanda kay Guning. Si Master Fu noon ay nagkaroon ng parehong pakiramdam bilang Master Bai at Master Yan. Ano ang nangyayari ngayon? Bakit madaling magtanggal ng Jade ang mga babaeng iyon? Hindi pa nangyari ang gayong kakaibang bagay. Na-host ng L1 Terry Rehab ang unang paglabas ng kabanatang ito sa N0vel, B1N. Hindi nagtagal, nag-viral ang isang post sa internet. Ang pamagat nito ay, nakakagulat na balita. Isang batang babae ang tuloy-tuloy na pinutol ang 4 na Jade sa kalye ng pagsusugal na bato sa lungsod G. Na nagkakahalaga ng 345 million yuan. Kabanata 115. May nakadikit na larawan sa post. Ito ay si Guning, ngunit ang larawan ay nagpapakita lamang ng isang bahagi ng kanyang katawan, kaya mahirap makilala ang kanyang mukha. Maraming tao ang nakakita ng balita, kabilang sina Qin Yifan, Li Zenzhen at ang kanyang kapatid, mga kaibigan at kamag-anak ni Guning, ngunit walang nakakaalam na si Guning iyon. Sa loob ng isang oras, ang post ay naging numero 1 paksa at tiningnan ng 100,000 tao na may ilang libong komento. Bagamat nagdulot ng sensasyon si Guning sa kalye ng pagsusugal na bato noong nakaraang linggo, walang nagpost tungkol dito sa internet. Ang kanyang kwento ay umikot lamang sa loob ng batong sugal. Kung hindi, ang pagkakakilanlan ni Guning ay nalantad sa publiko. Lahat ng mga gumagamit ng internet na nag-iwan ng mga komento ay nakaramdam ng sobrang inggit. Nais nilang lahat na magkaroon sila ng parehong swerte. Malaki ang 345 milyong yuan. Sa ganoong kalaking pera, ang isang tao ay hindi na kailangang magtrabaho sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Samantala, nagsimulang hulaan ng lahat kung sino ang babae. Ang ilan ay nagsabi na ang babae ay dapat na nagmula sa isang pamilya na nagpapatakbo ng isang negosyo ng alahas sa loob ng maraming henerasyon, o dapat na siya ay isang dalubhasa. Ang ilan ay naniniwala na siya ay maswerte lamang, habang ang iba ay nag-akala na siya ay may Jade Eyes. Bagamat si Jade Eyes ang totoong dahilan, walang maniniwala. Ito ay lampas sa kanilang kaalaman pagkatapos ng lahat. Sa huli, tinawag ng lahat ang babae na, The Queen of Jade. Mga ad ng Pub Future. Maraming negosyante ng alahas ang naghahanap sa reyna ng Jade na ito. Gusto nilang makipagtulungan sa kanya, ngunit wala silang mahanap.
Parehong walang ideya sina Guning at Zhou Zhenghong kung ano ang nangyayari sa internet. Kahit na alam nila, wala silang pakialam, dahil walang makakakilala na ang babae ay si Guning. Sabay silang dumating sa processing plant. Ito ay isang lugar ng pabrika. Maraming pabrika, at ang mga tarangkahan ay binabantayan lahat ng mga security guard. Maaaring makapasok ang mga kawani ng pabrika gamit ang isang pass, habang ang isang tagalabas ay kailangang magparehistro at mag-iwan ng kanilang ID card sa tanggapan ng seguridad. May mga kamera sa lahat ng dako sa paligid ng pabrika, kaya ligtas ito. Nakuha na ni Zhou Zhenghong ang kanyang pass habang inuupahan niya ang processing plant na ito, ngunit mayroon lang siyang pass para sa kanya, sa mga designer at mga carver. Kailangang ipakita ng isa ang kanyang ID card at isang-isang pulgadang karaniwang larawan para makakuha ng pass. Alinsunod dito, ginamit ni Guning ang kanyang ID card para magparehistro sa pagkakataong ito, ngunit pinunan din niya ang mga dokumento para makakuha ng pass. Magre-rehistro si Guning ng isang kumpanya, kaya inihanda na niya ang mga kinakailangang dokumento kasama ang isang pulgadang karaniwang larawan. Makukuha niya ang kanyang pass bukas. Nauna nang natanggap ng designer at carver ang impormasyon ni Zhou Zhenghong, kaya nakarating na sila sa processing plant bago ang Guning. Hindi itinago ni Zhou Zhenghong ang katotohanan na si Guning ang tunay na boss bago nila, ngunit sinabi lang niya sa kanila ang katotohanan. Sa simula, medyo nataranta at nadismaya sila nang malaman nila na ang tunay nilang amo ay isang 18 anyos na babae. Gayunpaman, sinabi rin ni Zhou Zhenghong sa kanila na bagamat bata pa ang kanilang tunay na amo, siya ay napakatalino na may mga natatanging kakayahan sa stone gambling. Kaya niyang lumaban. Naging mainit na balita ang nangyari sa restaurant. Alam ito ng lahat, kahit na maraming detalye ang hindi alam. Pagkatapos ay sinabi ni Zhou Zhenghong sa kanila ang kanilang pinagdaanan. Nang marinig nila na hinablot ni Guning ang 2 baril ng mga kriminal at pinalo sila, nagulat silang lahat. Ngayon ay iginagalang nila si Guning nang walang pag-aalinlangan. Mahigit 10 taon na silang nagtatrabaho para kay Zhou Zhenghong. Kilalang-kilala nila si Zhou Zhenghong, kaya nagtiwala sila sa sinabi ni Zhou Zhenghong. Pagkatapos, binalaan sila ni Zhou Zhenghong sa parehong paraan na binalaan siya ni Guning. Sila ang unang grupo ng mga taong nakipag-ugnayan sa Jade pagkatapos ng lahat. Kailangan nilang maging tapat sa kanilang trabaho at sa kumpanya. Bagamat naniwala si Zhou Zhenghong sa kanila, kailangan pa rin niyang paalalahanan sila. Matapos marinig ang tungkol sa pambihirang kakayahan ni Guning, walang nang ahas na guluhin siya. Bilang karagdagan, sila ay mga matuwid na lalaki, na nakatulong sa kanila na makakuha ng tiwala mula kay Zhou Zhenghong. Mga ad ng Pub Future. Nang pumasok sina Guning at Zhou Zhenghong, 3 designer at carver ang nagpapahinga sa silid. Narinig nila ang tunog ng pagbukas ng pinto kaya agad silang tumayo at lumabas. Gayunpaman, nang makita nila si Guning, nagulat silang lahat. Hindi ba 18 anyos na babae ang amo nila? Dapat nasa mid-20s ang babaeng ito. Hindi ba boss nila ang babaeng ito? Tumingin sila kay Zhou Zhenghong para sa sagot. Binuka ni Zhou Zhenghong ang kanyang bibig. Ito ang aming boss, Guning. Sabay-sabay nilang binati si Guning, bagamat naguguluhan sila, "Nice to meet you, boss." Pagkatapos, ipinakilala sila ni Zhou Zhenghong kay Guning, ito ang taga-disenyo, si Wang Jiyong. Ang dalawang ito ay mga carver, sina Chang Qingshan at Zhou Rong. Magkasing edad sila ni Zhou Zhenghong. N0vel sa Lungguhit Biin ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Simula ngayon, team na tayo. Hanggat tapat ka sa akin, ipinapangako ko na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan, magiliw na sabi ni Guning. Hindi siya naglagay sa ere. Hinangaan siya ng lahat. Naniwala din sila sa pangako ni Guning.
Binigyan na niya sila ng mas mataas na sweldo. Si Guning ay mas mapagbigay pa kaysa kay Zhou Zhenghong. Sigurado silang lahat na hindi sila makakahanap ng ibang trabaho na mas mataas ang sweldo kaysa dito. Bagamat sila ay mahusay na manggagawa sa alahas, nanatili silang mababa ang profile. At tanging ang nangungunang mga artista ng alahas ang maaaring humingi ng pinakamataas na sweldo. Bukod pa rito, nakakuha din sila ng magandang bonus ayon sa mga benta. Walang magiging tamad sa ganitong kondisyon. Sure, boss, tuwang-tuwang sagot nila. Mahusay, mangyaring ilipat ang mga hilaw na materyales sa kotse sa silid ng seguro ngayon. Kailangan ko munang magpalit, sabi ni Guning. Pagkatapos ay dumiretso siya sa ladies' room. Bagamat hindi niya alam na sikat na pala siya ngayon sa internet, pakiramdam niya ay mas mabuting maging orihinal siya. Agad na sinundan ng mga designer at carver si Zhou Zhenghong upang ilipat ang mga hilaw na materyales. Ang planta ng pagpoproseso ay 160 metro kwadrado ang laki. Mayroong isang lugar para sa mga makina, isang banyo, isang kusina, isang 20 square meter meeting room at isang 10 square meter na insurance room. Sa silid ng seguro, mayroong isang malaking safe para protektahan ang jade mula sa mga magnanakaw at apoy. Tulad ng para sa mga tagalabas, ang jade ay ligtas sa ligtas, ngunit para sa mga tagaloob, ito ay nakasalalay sa kung sino ang nagbabantay sa ligtas. Imposible para kay Guning na lubos na magtiwala sa kanyang mga empleyado, ngunit hindi niya kayang patakbuhin ang negosyo ng mag-isa. Kailangan niya ng mga taong tutulong sa kanya. Walang magandang dumating ng walang panganib.